Magandang araw mga Iconatics! Isang informative at masayang araw na naman ang ating pagsasamahan upang alamin at tuklasin ang kwento ng bawat Bicolano personalities na nagbigay karangalan at nagtayo ng pangalan sa iba't ibang larangan. Ngayong araw mga Iconatics, panibagong mga Bicolano personalities from Albay naman ang ating i-feature. They were the people who fought against those vicious conquerors of the Spanish and American era here in the Philippines. Sila yung buong tapang na lumaban para mabigyan lamang tayo ng kalayaan. Pero pansin nyo rin ba na unti-unti nang nakakalimot ang mga tao sa mga sakripisyong ginawa ng mga bayaning ito? Kaya naman, halina't alamin muli ang mga mahahalagang kwento ng mga Albayanong bayani. Welcome sa Bicolano Icons featuring the Unsung Heroes of Albay. At para tulungan tayong kilalanin ang mga Albayanong bayani, makakasama natin ang Faculty Instructor ng Divine Word College of Legazpi, Mr. Aristotle Mañevo. He is teaching Social Science and Political Science. Good morning, sir. Good morning. Ano po ba ang history ng Legazpi? Saan po ba nagmula ang Legazpi? Okay, originally ang Legazpi, ang pangalan nito ay Sawangan. Yes. Bago dumating ang mga Kastila noong mga panahon na yon, they find this place is densely populated. So, nagta-tribe na rin dito. Nakita ng mga Spaniards na marami ditong mga ginto ang mga settlers ng Legazpi. Yes, sir. Ganun din, nakita rin ng mga Spaniards na etong mga tao na nakatira dito sa Sawangan ay merong they possessed silk. Na ibig sabihin, meron silang trade between the Chinese people. Okay. So, ganun din, si American anthropologist Henry Otley Beyer, natagpuan niya ang mga stone tools at shells na nag-iedad ng 100 to 500 BC sa Sorsogon at saka dito rin sa Albay. So, matagal ng panahon na maraming taong naninirahan dito. During the American and Spanish era po, nakatulong po ba ang geographical location ng Albay sa pagdepensa ng territory since napapaligiran po tayo ng mga anyong tubig? Okay, nagkameron ng dalawa. Meron ditong pros at saka cons. Okay po. Yung pros dito, yung advantage ng geographical location natin, madali nating nakikita kung sino mga paparating at mga lulusob dito. Noong Spanish time, at itong Kapuntukan Hill, magandang vantage point ito para doon sa mga lumulusob na mga pirata at mga marauding Moors nung panahon ng Kastila. Ganon din, nung panahon ng mga Amerikano at panahon ng Hapon, ito ay pinag-agawan ng dalawang puwersa para sa tactical operation nila sa paglusob sa iba't ibang lugar dito sa Pasipiko. Nung panahon ng mga Amerikano, dito rin sa Legazpi, nilusob tayo ng mga puwersang Amerikano at dito rin po nagkameron ng paglalaban ang puwersa ni General Paua against dun sa American troops. Ito yung tinatawag na Battle of Albay Gulf. Or yun po ba yung mas kilala ngayon, Battle of Legazpi? Battle of Legazpi. Yes, sir. Correct. So, malaki po pala yung naitulong ng resources din ng Albay sa pag-defend natin against the conquerors. Kaya lang dahil sa maliit ang puwersa natin, yung puwersang militar, parang naging open din tayo doon sa kanila. Sa panahon kasi ni General Paua, nakaabot ang paglalaban nila dito sa yung Puente de San Rafael, kung saan ngayon
nakatayo ang isang memorial na bantayo. Dati kasi isa itong ilog. Meron dito ngayon na ito yung circumferential road ngayon doon between Quezon Avenue at saka Rizal. Yes. Diyan lang po kayo at magbabalik ang Bicolano Icons. Last night I came across a girl. We met as if for the first time. I finally felt alive. I could not move my bones. I was falling into what I know I won't ever let go. Nagbabalik ang Bicolano Icons. Kasama pa rin po natin si Sir Aris Maniavo. Kanina natuklasan natin na malaki ang naging papel ng geographical location ng Albay at mga kabundukan sa pagdepensa laban sa mga mananakop. Ngayon naman ay alamin natin ang kwento ng mga bayani ng Albay. Pero bago yan, panoorin niyo muna to. Hello mga Iconatics! Naririto tayo ngayon sa Bicol University para magtanong sa BUenos kung may kilala nga ba silang Albay Heroes. Tara! Oh, hello ate. What's your name? Rhea Torres. Anong course po? BSM. Okay. May kilala po ba kayong Albay Hero? Kilala ko lang po si General Silvian Ola. Very common. Kitang-kita pa naman yung kampo. Alam mo po ba ate kung bakit siya naging hero? Ang alam ko lang po is, siya po yung last general na sumuko sa mga Espanyol during yung sa history natin. Yun lang po yung pagkakalang sige. Okay, thank you ate. Hello po. Hi mga kuya. May kilala po ba kayong Albay dito? Wala man po. Wala po. Meron isa lang. Sige, thank you po kuya. Ay kuya, may kilala ka? Wala man po. Si Simeon Ola po. Alam mo ba po kuya kung bakit po tayo? Kasi siya yung last general na sumuko sa mga Spaniard. Thank you kuya. Thank you sa inyo lang. English 1C and wala kaming alam na hero. Sorry. Sir, ano bang pangalan? Nickbell. So, sir, may kilala po ba kayong Albay dito at Meron dito sa Legazpi City. Yung mga may revolt dyan. Dito sa Albay. Ang unang nakita ko yung nga si General Simeon Ola. Siyempre, hindi ka magiging hero. Hindi ka gagawa ng revolt. Hindi ka naging hero. Kahit nung panahon na parang ba yan, ang Second World War siguro yun. Sa ngayon, nandyan ang ganyan. Ako ang section 2. Revolt. Hi ate. So, ano pong pangalan nyo? Diana Kuno. Course po. Ang ibig. Ay, hello ate. May kilala ka po bang Albay Hero? Frankly po, wala talaga. Wala. Sige po, thank you ate. Patricia Mayorera, Communication, third year. Then,
Ang kilala kong Albay hero ay si General Simeon Ola. So, hello kuya. Yeah. What's your name kuya? Colin, C-O-L-I-N. So, ano pong course? Journalism Turkish. Kilala po ba kayong Albay hero? So, ano yung si Jose Maria Peñaranda, yung statwa niya is yung nasa Peñaranda Park. Opo. Tapos yung Headless Monument, nasa may post office. And tapos yung yung monument ng ng Legazpi doon sa Yung Legazpi, Malapit Battle sa of Ayala Legazpi, Mall. ako. Ayun. Nung nakita ko yung mga monument nila, I've been seeing them since childhood, and it feels like it makes me proud to be part of this city, and napakaganda yung environment, and it reminds me of something larger than life. So, bali kuya, kilala mo po ba talaga sila? As in. Hindi naman gaano. Pero alam mo kuya kung bakit sila naging hero? Yeah, they did something for freedom, for us to have the right to pursue our dreams, aspirations, free from So ayan, nalaman na natin kung alam ba talaga ng BUenos kung sino-sino ang Albay Heroes. At nalaman na rin natin ang kahalagahan nila sa buong Bicol at sa buong bansa. I am Kate Camille Bermejo for Bicolano Icons. Yung VTR na napanood nyo ay interview namin sa mga estudyante ng isang university dito sa Albay. Ang ilan sa aming nakausap ay kilala si Simeon Ola at iba pang mga bayani ng Albay. May iba naman na walang ideya kung sino-sino ang mga ito. Kaya naman kakausapin pa rin natin si Sir Manievo para bigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mga bayani. So, Sir, sino po ba si General Simeon Ola? Si General Simeon Ola ay pinanganak noong September 2, 1865 sa Ginubatan, Albay. Okay. Ang mga magulang niya ay si Vicente Ola at si Apolonia Arboleda. Dahil sa kanyang pinakitang kagitingan, naging mabilis ang kanyang pagtaas ng ranggo sa katipunan. Ang una niyang laban, at yun din ay itinuturing na isa sa mga mahalagang pakikibaka niya, ay yung sa Battle of Camalig, kung saan kasama niya si General Tito Villarmino, ay nakipaglaban siya doon at siya ay binigyan ng ranggong kapitan. Sa mga panahon na ito, na siya ay nakikipagbaka, pinakita niya yung kanyang tikas at tapang. Kahit na may kahinaan ng puwersa ni General Simeon Ola, puwersang militar, ang kanilang tropa ay sineryoso pa rin ng mga Amerikano kasi iba kung makipaglaban sila. Maraming beses na rin na tinangka ng mga Amerikano na sumuko si General Simeon Ola, pero naniniwala kasi si General Simeon Ola na matatalo nila ang mga Amerikano. Pero kalaunan, nung makita niya na ang kanyang mga kasamahan ay nahihirapan na rin, doon niya napagtanto na medyo parang loss ito. Ano bang magandang tawag dito? Yung lost cause na mahirap na. Sa panahon na yon, napilitan siyang sumuko at siya inahatulan na mabilanggo. Pero kalaunan ay pinatawad din siya, binigyan siya ng pardon at siya ay namuhay ng isang sibilyan, isang ordinaryong mamamayan ng Ginubatan. Dito rin sa Ginubatan, dahil mahal na mahal niya ang kanyang bayan na ito, tumakbo siya bilang mayor ng bayan ito at ilang beses din sila na nanalo. At dito rin sa bayan na to, siya ay binawian na rin ang buhay at inilibing doon sa Roman Catholic Cemetery noong February 14, 1950.
solos. Entrepreneur chicas with the mogos. She can ball with the crew, she can solo. But I think I like her better when she dolo. And I think I like her better with the fitted dress on. Tired of a long day? Wanna feel good? Feel better? Feel energized? City Blend coffee is good for you. Yeah, you know what it is. All the boys and girls, let's party tonight. Watch y'all, ladies. We're coming at you. 얼굴이 빨갛다고 지는 now. 가슴은 이미 터질 것 같지만 용기가 좀 모자라서 마음 숨긴 것뿐이야. Baby, 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 꿈에서 나봤던 Baby, 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 라라라라라라 거듭 감출 수 있어 이제 너에게 달려가 One down 너만 보는 한 남자가 있어 One down 사람 때문에 모두 다 걸었어 One down 타오르는 불처럼 뜨겁게 내 맘을 모두 고백할 Magandang araw mga Iconatics! Narito tayo ngayon sa Museo de Ginubatan kung saan makikita natin ang mga kagamitan na ginamit noong unang panahon. Kabilang na ang mga gamit ni General Simeon Ola. Halina at samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa nakaraan. Tara! Ayan, dito sa bungad pa lang ng Museo de Ginubatan, mapapansin natin itong Mi Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal na isinalin sa Wikang Bicol ni General Simeon Ola. And ito naman ay ang saddle na ginamit ni General Simeon Ola. Yung saddle meaning yung upuan na ginagamit kapag sasakay ng kabayo. So ito yung ginamit niya noong mga panahon na yun. Kung mapapansin nyo, ang mga monumento ni General Simeon Ola, pati na rin yung mga larawan niya, lagi siyang may dalang espada. So ito na nga yung espada niya na tinurn over ng American Affairs sa Municipal Government of Ginubatan. At ngayon, nakadisplay na siya dito sa Museo de Ginubatan na kilala rin pala bilang Ola Museum. Mga Iconatics, bukod sa mga kagamitan ni General Simeon Ola, meron din ditong makalumang movie projector na ginamit sa Rigar Theater. So, masyado siyang malaki. Tingnan naman natin kung ano yung mga nasa second floor. Tara! Talaga namang maraming alaala si General Simeon Ola na kahit kailan ay hindi makakalimutan ng kahit sino mang albayano, lalong-lalo na ng mga taga-Ginubatan na kababayan ng General. Mula dito sa Ginubatan, ako si Mary Rose Reganas para sa Albayano Icons. Nagbabalik ang Bicolano Icons. Kanina, nakilala natin sa General Simeon Ola. Ngayon naman, isa pang bayani ang ating kikilalanin. So, sir, isa rin pong bayani si General Ignacio Pawa. Ano po ang naging papel niya sa pagkamit ng kasarinlan ng ating bansa or ng Albay? Si General Jose Ignacio Pawa ay hindi naman isang Bicolano, kundi isa siyang purong Inchik. Okay. Nakarating lamang siya dito sa Bicol
para maglikom ng financial na suporta mula doon sa kanyang mga kasamahang incheck. So, si General Jose Ignacio Paua ay ipinanganak noong April 29, 1872 at ang tunay niyang pangalan ay si Liu Hengpo. Liu Hengpo o yung Hao Yabao kung sa Hokkien naman. Okay po. So, siya ay ipinanganak doon sa Laona, Fujian Province ng China. Ngayon, dahil medyo mahirap ang pamumuhay doon sa China, nag-migrate siya dito sa Pilipinas at dito, nagtrabaho siya bilang isang blacksmith. Dito na rin sa pamamagitan nito, nakilala niya itong mga katipuneros, lalong-lalo na si General Aguinaldo, si Artemio Ricarte at marami pang iba. Ang ilan sa mga hindi nalalaman ng karamihan ay isa talaga siyang magaling na blacksmith. Siya at ang kanyang mga kasamahan ang gumagawa ng mga lantakas. Ito yung native cannons na ginamit laban sa mga Kastila. Siya din ay isang leader ng Chinese Secret Society, yung Tiandihui. Isang secret society yan sa China. Okay. At isa rin siyang magaling na sundalo. Magaling siya sa martial arts. Pinakita niya ito doon sa laban sa Binakayan sa Cavite, kung saan ang pakikipaglaban niya ay hand-to-hand combat laban sa mga bayoneta ng mga kalaban. At dito rin, nakita yung ni General Aguinaldo yung kanyang kagitingan at saka yung kanyang katapangan, ginawa siyang isang full-fledged na general. Ang isa pa, siya lamang ang tanging incheck na lumagda doon sa Malolos Constitution. Bukod sa maraming tao ang nagpakita ng pagkatuwa dahil siya lamang ang natatangi na incheck na nagpakita ng pagmamahal dito sa bansang Pilipinas. Doon din, ng mga panahon na yon, ng paglagda niya, pinutol niya yung kanyang buhok. Dati naka-braid ang buhok niya. Dahil sa, ito daw, isa itong tanda na yung braid ay isang tanda na ikaw ay subjugated ng China. So, yung pagpuputol na yon, dalawa yung ipinakita niya. Hindi na siya nagpapailalim sa China at ganun din, wala na rin magpapailalim sa kanya pang banyagang lahi. Bukod dito sa mga minamahal ng mga Pilipino. Tapos, ang ikalima, isa siya sa pinakamalaki na nakapaglikom ng halaga para doon sa Katipunan. Ang kanyang nalikom ay mahigit na 386,000 pesos na nung panahon na yan. Napakalaking halaga. So ito ay binigay niya doon sa Katipunan para sa pagpupondo ng pambili ng mga armas, pambili ng mga gamit ng mga Katipunero. At dito rin, pinakita niya din sa nung panahon na yun ng mga paglalaban sa mga Amerikano, ipinakita niya yung buong suporta sa mga Pilipino. At nung nakarating siya dito sa Kabigulan, dito niya nakilala yung kanyang pangasawa, si Carolina Imperial na taga Manito. Wow. At dito na rin siya namalagi. Sir, maliban po kay General Simeon Ola at General Paua,
meron pa po tayong isang bayani na dapat nating kilalanin at bigyang halaga at ito po ay si Camilo Soledad Jacob. So, ano po ang naging papel naman niya? Si Camilo Soledad Jacob ay isa sa 15 martir na nagpakita ng kagitingan. Ang sabi nga ng karamihan, hindi mo kailangan na gumamit ng sandata para Dahas. ipakita mo ang iyong kagitingan at katapangan laban sa harap ng mga challenges. Si Camilo Jacob ay isang litratista na actually napagbintangan lang siya. Dahil lang noong mga panahon na yon, ang litrato, ang photography ay isang luxury. Yes. Okay. So, ang kanyang karamihan ng mga kliyente ay yung mga miyembro yung mga opisyal ng gobyerno at saka mga mayayaman. So, nung madakip ang isang personalidad, si Vicente Lucban, isa siya sa naituro na miyembro ng Katipunan. Pero kahit na siya itinuro at wala rin namang maipapakita na katibayan na siya ay isang katipunero, basta ang sinabi niya lang at ang nakuha lang na impormasyon sa kanya ay ang gusto niya, umalis na ang mga dayuhan dito sa Pilipinas. So sir, kabilang nga po sa objectives ng programang ito ng Bicolano Icons ay makilala ang iba pang uncelebrated heroes ng Albay. So may kilala pa po ba kayong unsung heroes dito? Oo, nung panahon ng Hapon, meron din ditong mga bayani na hindi nabanggit sa mga libro ng mga estudyante, katulad ni Juan Miranda na siyang namuno doon. Siya ay isang guerrilla na namuno sa Tangkong Vaca guerrilla unit. Na andun din, meron din po tayong mga Bicolano na lalo na yung mga kababaihan na miyembro ng Daughters of Tandang Sora. Meron din po tayo dito si Crescencia Anciano na isang Bicolana na officer din siya ng Tangkong Vaca. At yung magkapatid na Tangkad at Benji Halyores na ito naman ay nung panahon ng martial law. Si Dr. Juan Escandor na ito rin ay nagpakita rin ng kagitingan ng panahon ng martial law. At si Commander Gulay. Si Commander Gulay isang agta. Actually, parang legend si Commander Gulay. Katulong siya ng Tangkong Vaca guerrilla unit para sa pakikipaglaban-laban sa mga Hapon. So, ilan lamang ng mga ito. Si Alexander Belone II, isa rin itong intellectual galing sa Camarines Sur. Pero ito naman ay nung panahon din ng Marcos dictatorship. Nagbabalik po ang Bicolano Icons. Matapos nating makilala ang mga tinaguriang unsung heroes of Albay, halina't lakbayin naman natin ang buong Legazpi City sa paghahanap ng mga makasaysayang landmarks gaya ng mga monumento. Magandang araw mga Iconatics! Nandito tayo ngayon sa Legazpi City para maglakbay at alamin ang kwento sa likod ng mga historical sites gaya ng mga makasaysayang monumento na makikita sa iba't ibang parte ng Legazpi. Hindi lang sa iconic na Mount Mayon kilala ang Albay, kundi pati na rin sa mga bayani na buong tapang na lumaban sa mga mananakop noong panahon. Ating alamin at tuklasin ang mga natatanging kwento sa likod ng mga monumentong ito. Welcome sa Monu Moment!
tayo ngayon sa Lapu-Lapu Street, Legazpi City kung saan matatagpuan ang tinaguriang Headless Monument. Sinasabi na noong November 22, 1945, nahukay ng mga manggagawa ang isang banghay na pugot ang ulo malapit sa Albay Gulf sa Barangay Sabang, Legazpi City. Ayon sa kasaysayan, isang philanthropist na nagngangalang Don Benaventura de Arqueaga ang nagpasya na patayuan ng isang monumento ang nahukay na katawan. Una itong ipinatayo sa Perna, Legazpi City at inilipat noong 1997 dito sa kasalukuyan niyang pinatatayuan sa harap ng Legazpi City Post Office. Sinasabi na itong monumento ay pinagawa para sa alaala ng mga sundalo at gerilyang nakipaglaban noong panahon ng mga Hapon. Ang Battle of Legazpi Pylon ay tinaguri ang isa sa mga National Historical Sites ng Pilipinas. Kinilala ito ng Manila-based National Historical Institute noong 2001. Ito ay nagsisilbing alaala ng mga matatapang na Albayano na nakipaglaban sa mga Amerikano noong 1900s. Ayon sa kasaysayan, nasa higit kumulang 800 Albayanong magsasaka sa pamumuno ni Commander Antonio Reyes ang matapang na nakipaglaban sa mga sundalong Amerikano. Idinipensa din nila ang baybayin ng Legazpi mula sa mga ganid na mananakop. Narito ako sa Peñaranda Park ngayon mga ka-Iconatics at ito ang monumento ni Jose Maria Peñaranda. Siya ay naging gobernador ng Albay mula 1834 hanggang 1840. Siya ay kilalang military engineer na nagpalakas ng sandatahan at depensa ng probinsya laban sa mga pirate raids. Nagpagawa rin siya ng mga tulay at kalsada at tumulong sa pagpapatayo ng provincial capital at St. Gregory Magno Cathedral na mas kilala ngayon bilang Albay Cathedral. Itinaguyod niya rin ang agrikultura at industriya at nagpakita ng mahusay na pamumuno na nagpaganda at nagpaunlad sa probinsya ng Albay. Sigurado akong maraming natutunan tungkol sa mga kwento sa likod ng mga monumento ito. Ito sila na Marie Morante para sa Volume Moment. At sa pagtatapos ng ating programa, Sir, ano po ba ang kahalagahan ng pagkilala sa mga bayani sa paghubog ng kabataan sa ngayon, sa paghubog ng nationalism and patriotism? Okay. Ang importansya sa pagkilala sa mga bayani ay hindi natin makakamtan kung ano yung ating, hindi natin may enjoy yung ating nararanasan ngayon na freedom kung hindi dahil sa kanila. At kung hindi rin natin titingnan ang kanilang kabutihan, yung mga nangyari ng mga nagdaang mga panahon, ay hindi rin natin mahaharap kung ano ang ating kinabukasan. Opo. So sa mga kabataan ngayon, dapat lagi nating alalahanin ang mga kabutihan, katapangan at kabayanihan na ipinakita, mga sakripisyo ng mga bayani natin. Opo. Sabi nga po, 'di ba, knowing the past is necessary to control the present. Yes. Yes. Maraming salamat po, Sir Aris. Malaki po ang naitulong ninyo sa programang ito at marami pong natutunan ang ating Iconatics. Sa aming pagbabalik ay marami pa kayong matututunan. Huwag kayong aalis mga Iconatics.